Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, content tayo mga kababayan ko. Ito ay galing sa episode ng I Wonder. Ang title ng video, mga kwentong kababalaghan. Ito naman regarding do sa duwende, no? Karugtong ito nung para ba akong maputla dito sa video ko? Ayusin ko nga muna, men. Wait lang ha. Naka-auto yata yung naka-auto nga. Yung focus okay lang, exposure. Anuhin natin. Kasi maputla ako. Anyway, pagpatuloy natin, ito yung tungkol doon sa mga duwende. Tingnan nga natin to. Ano bang meron dito sa video na to? Ganito po ulit ako mag-react, mga kababayan, yung screen. Alam niyo naman, GMA ang nire-react natin. Pilipinas ang may haka-haka patungkol sa mga duwende. At para sa iba ay may kaakibat pa na swerte. Kadalasan yan no? Nakaka-wonder dahil may iba't ibang klase ng duwende. May duwending itim, ang duwending mapanlin lang at kung ituring ay masama. Duwending pula, mahirap kilalanin dahil mayroong mabuti at masama. At ang duwending puti na siyang may hatid na swerte. Literal ba na puti, na may kulay talaga silang ganon? Sa mga nakakaalam ng may mga duwende-duwende na yan, literal ba na may mga kulay silang ganon, mga kababayan ko? Ang aluminum shop na ito sa Quezon, hindi raw nauubusan ng kliyente. Dagsaraw ang proyekto at patuloy pang nadadagdagan ang kanilang produkto. Ito po yung mga ginagawa namin, ng mga cabinet. Gumagawa din po kami ng mga sliding windows and doors. 2013 nang itayo ni Jen ang aluminum shop. Dating OFW ang kanyang asawa sa Dubai kung saan nagtrabaho ito sa pabrika ng aluminum. May experience si kuya, Bago ang aluminum shop, marami na rin daw silang pinasok na negosyo. Pero ang masaklap, ni isa rito walang pumatok. Dahilan rin para sila'y panghinaang magnegosyo. Nung una, pagdating ng asawa ko galing sa Dubai, naggawa kami ng mga video okay. Hindi siya ganun kabili. Kasi pagkagawa mo lang, tapos na. Yun namang business namin, nagtayo kami ng... Kasi nga, yung video okay ngayon, laos na. Ang bibilhin mo na lang ngayon kasi Bluetooth speaker tsaka microphone Yung mag-YouTube ka na lang ng kanta, di ba? Hindi na ang video okay ngayon. Na siya, laos na yung sistema ng video okay. Pangilan-ngilan may nagvi-video okay machine pa rin. Pero yung mga party ngayon, kadalasan kasi sa YouTube na lang sila kumukuha ng ng kakantahin Parlor, nakadepende yun sa mga mag-aayos mo, nakadepende yun. So hindi rin yun. Pero nang sinimulan nila ang aluminum shop, tila nagbago raw ang ihip ng hangin. Dumagsa ang proyekto, lumaki ang kita, at umunlad ang kanilang negosyo. Sa katunayan, tsaka ng bahay ang mag-asawa. Baka magaling din pati yung asawa niya na kasi trabaho niya sa Dubai, di ba? May swimming pool. Sasakyan at lupa. At ang pinakamahalaga, napagtapos nila ng pag-aaral ang mga anak. Yun ang maganda. Ang pinaniniwalaan nilang sekreto ng paglago ng negosyo, ang kanilang pwesto na di umano'y pinamamahayan ng duwendeng puti. Ayon sa mga kwentong bayan at mitolohiyang Pilipino, ang duwendeng puti may dalang swerte. Dahil kumikilala ito sa Diyos at mahilig itong mag-alay sa taong nagugustuhan at mabuti sa kanila. Saan ako yung definition na yun? Ito po yung area na sinabi ko kanina na pinaniniwalaan namin na nagdadala din ng swerte sa negosyo. Kapag po dito po kami gumagawa at nawawala na po kami ng gamit, ibig sabihin, hihinto na po kami. Ito siya po. Nilagyan ko po siya ng bato kasi yung mga tauhan po, minsan basta na lang naglalagay dito ng mga kung ano-ano. Once po na natabunan to, parang humihina yung income namin. Mihina po yung dating ng customer. Pero ito po talaga, alam ng mga tauhan namin na... Confirmation bias. Si
Siguro pagka, ba't walang customer? Tingnan yung ano, baka mamaya naharangan yung ano. Pero hindi naman, at least nakakabuti naman sa kanila yung pinaniniwalaan nila na yan, no? 'Di ba? Hindi naman sila parang ano, pero kung titingnan mo, confirmation bias yun eh. 'Di ba? Hindi mali mo, totoo naman, ano, at least nakakabuti sa kanila yung ano, yung pinaniniwalaan nila. Hindi po talaga siya pwedeng lagyan ng kahit na ano. Kasi for me, ano, umunlad sila dahil sa sipag nung asawa niya. Dahil sa pagsusumikap at dahil dun sa knowledge na nakuha ng asawa niya. Siguro, yung pag-isip na lang na dahil ano ng duwende, eh, kasama na sa motivation yun. 'Di ba? Parang ano yan eh, parang kumbaga sa, napanood niyo na Space Jam, yung kay Bugs Bunny. Yung kasama niya si Michael Jordan. 'Di ba? Parang 'di ba napapanghinaan na ng loob yung mga ano, yung Looney Tunes. Ang ginawa ni Bugs Bunny, kumuha siya ng container ng tubig. Sinulatan niya ng ano, Michael Jordan's ano, secret drink, something gano'n, parang secret formula. Tapos nilagyan niya ng tubig, pinainom niya dun sa mga yung mga kasama niyang Looney Tunes, naglakasan. 'Di ba? Parang placebo yun. Parang tingin ko ganito 'yon, ano. Kung ako ay sa perspective ng skeptic, need mo naman talaga na kahit papaano may kapitan ka na ano, na paniniwala. Parang katulad niyan, ano, may mga tao na nagsasabi, pag ako ay namamanata sa Poong Nazareno, sinuswerte ako sa buhay. Kaya gagawin niya ng gagawin niya. Hindi naman masama 'yon. Need lang kasi minsan ng tao kasi na may kapitan. 'Di ba? Sa case nila, ang kinakapitan nila diyan yung duwende daw, 'di ba? Yung duwende na meron diyan. Sa kanila totoo 'yun dahil nakikita sa kabay. Pero kung tutuusin, sa pagsusumikap nila 'yon, tsaka tiyaga. Tsaka yung pagkakataon na in demand kasi ang ano ngayon eh, yung mga ganitong negosyo kasi ngayon, patok yan. Maraming nagpapagawa ng bahay ngayon, nagiging modern na lahat ng bahay. Hindi na gumagamit ang bahay ngayon ng mga kawayang bintana, 'di ba? Yung mga ano, ang patok ngayon yung mga ganyan, yung mga aluminum na yan. Dapat nga dagdagan pa nila ng ano yan, yung gumagawa sila ng gate ng mga ano, 'di ba? Team na mag-install ng camera sa shop pagpatak ng alas 5 ng hapon. Lumipas ang ilang oras hanggang lumubog ang araw. Walang nahagip o nakuna na duwende ang team sa lugar. Ayon sa dating nagmamay-ari ng lupa, dati raw may punso sa pwesto. Pero kinailangang bungkalin para patatagin ang lupa. Bukod sa duwendeng puti, tila ba hinahabol si Jen ng swerte. Sa kanilang pwesto rin kasi, may nakatanim na puno ng obli o... May ano na naman, dahil siniswerte uli sila, maghahanap uli siya ng dahilan, confirmation bias uli. Magano dahil may puno na naman doon, di ba? As is kung tawagin ng iba. Isa itong uri ng puno na maikukumpara ang dahon sa papel. Lakas ang ulan, nervous ako, baka mamaya bumaha na naman. Na kapag kiniskis, pinaniniwala ang nakahahatak ng mga mamimili. Kapag po may negosyo ka, dapat daw po may ganito ka. Para yung customer mo, hindi nawawala. Parang balais lagi siya na gusto laging magpagawa o bumili sa'yo. Ano din yan eh, ito rin tanong ko, ano, may mga naniniwala din sa feng shui. Alam niyo yung feng shui? Di ba parang study yun na yung kung paano mo mamamanage yung tinatawag na cosmic energy na chi sa bahay nyo. 'Di ba? Ano 'yun eh, parang old Chinese tradition yung feng shui eh. 'Di ba? Sa feng shui may mga nagbebenta na mga pampaswerte sa ano, yung 'di ba may mga figurines sila katulad nito oh. Saan ko nga ba nakuha to? Basta may ewan ko, nagbigay yata sa akin nito yung kliyente ko or ano, may 3D printed pa nga eh, may ganito pa nga yan eh. Oh. Ito naman 3D printed naman to. Basta yung may mga ganito, di ba?
Parang ito daw ay nakapagbigay ng swerte, etc. Nagtataka naman ako minsan sa mga tiyanggi, ano. May maraming nagbebenta nito, marami sila naka-display na ganito doon. Bakit minsan matumal sila? No, tapos sasabihin na pampaswerte daw yung binibenta nila. Eh bakit sila wala halos bumibili? 'Di ba, men? Nakakapagtaka lang kasi minsan. Feeling ko kasi ano yan eh, ito yung sinasabi ko kanina pa na para ma-motivate ka, minsan kailangan, hindi naman masama, no? Minsan kailangan may kapitan ka. Parang faith sa Diyos. Kahit pa, let's say, kung ililiteral natin yon, hindi ka naman talaga tinutulungan ng Diyos nun eh. Na literal na pinoprovidean ka ng, yes, ano, may paniniwala tayo tungkol diyan. Pero hindi ka naman literal na tinutulungan talaga ng Diyos. Direkta yung halimbawa, ito na yung makakain mo. Hindi naman ginaganon sa hindi yung may malaking kamay na magdadala ng pagkain sa iyo. Wala namang ganoon eh. Ikaw din naman kasi nagtatrabaho noon. Ang tinutulong kasi ng Diyos sa iyo, yung bigyan ka ng motivation, tsaka bigyan ka ng pagkakataon. Na ako naniniwala naman ako sa gano'n, na bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na mabago ang buhay mo. Nasa sa iyo na lang yun kung aanuhin mo, gagawin mo. Nasa sa iyo pa rin, bandang huli, decision mo pa rin yan eh. Kasi nga ang Diyos naman hindi ka naman pwedeng kontrolin yan dahil may free will ka eh. Minsan nga 'di ba, kapag sinabi ng Diyos o may utos ang Diyos na huwag kang papatay, minsan may mga nakakapatay pa rin na tao, 'di ba? Dahil sa sobrang lasing or sa sobrang kapabayaan, 'di ba? Tayo humans kasi tayo eh. Nasa sa atin na lang yung paggalaw eh. Hindi natin nararanasan minsan sa buhay natin na ilang beses na tayong binibigyan ng chance ng Diyos na gawin yung dapat gawin. Tapos for me ito, with all due respect sa mga naniniwala sa mga duwende. Malay mo meron naman talaga mga duwende. May mga pero ang nakakalungkot kasi sa part na to, sa biyaya na natatamasa nila ate, hindi ba pwedeng yung Diyos ang nagbigay sa inyo ng chance na yan? Instead na yung Diyos yung i-glorify nyo, bakit yung mga duwende pa na hindi pa napapatunayan kung totoo o hindi? Correct me if I'm wrong, mga kababayan ko. Yun kasi ang pananaw ko dito eh. 'Di ba? Kaya sila pinagpala diyan dahil syempre siguro nakitaan sila ng kabutihan ng Diyos at deserve nila na nakita naman na masipag yung asawa niya dun sa ibang bansa. Bakit hindi ko bigyan ng pagkakataon? Ang masakit lang sa part ng Diyos, instead na magpasalamat sila sa taas, naghahanap sila ng duwende na pasasalamatan nila. Iki-credit doon lahat. 'Di ba? Masakit 'yon para kahit sa level ng tao, ikaw yung tumulong tapos although na hindi naman kailangan ng tumulong sa iyo ng kapalit na pasasalamat, pero yung part na sa iba mo kinikredit yung tagumpay mo, hindi sa taas. 'Di ba? Hindi naman kayo mabubuhay lahat kundi dahil sa nasa taas eh. Tapos duwende yung pasasalamatan mo, 'di ba, men? Parang 'yun, hindi naman maganda 'yun. Pero kung feeling nila diyan sila siniswerte, I do believe at some point ng buhay nila ipaparealize ng Diyos nila ng Diyos natin na siya dapat yung i-glorify, hindi yung kung sino-sinong mga nilalang na nandiyan. Kasi parang ewan ko, nafe-feel nila yun eh. Hindi naman natin pwedeng diktahan yung nafe-feel nito mga taong to. Pero yung mga tumutulong sa'yo na yan, let's say totoo man na may duwende, na tumutulong sa'yo mga duwende, saan nanggaling din ang power niyan? Di sa taas din yan, dahil nilikha din lang naman yan eh. May lumikha din dyan sa duwende na yan, di ba? Anyway, mga kaubayan ko, pagpatuloy nga natin to. Kung hindi nga naman sinuswerte,
Si Jen mayroon pang pangatlong lucky charm. May Egyptian foot din daw kasi siya na nag-viral nitong mga nakaraang buwan. Ang dami, no? Paniwala ng iba, ang sino mang may ganitong hugis ng paa, Napatingin ako sa paa ko tuloy. kung saan mahaba ang hinlalaki hanggang paikling hinliliit, sigurado raw yayaman. Pinipilit kong Ang tao raw na may Egyptian foot ay pinaghihinalaang may dugong bughaw at parte ng royal family sa Egypt. Tingnan na ang mga paa, mga ka-wonder! Nakakatuwa naman na nalaman ko na yung ganito daw paa ay swerte. Yun, natutuwa ko, bihira daw yung ganitong paa. Ngunit paalala, wala pang siyentipikong pag-aaral ang nagpapatunay dito. Kahit hindi naman scientific, kasi malayo naman kasi yung pamantayan na yon sa realidad ng buhay. Let's say ganyan ka, kung tamad ka naman. 'Di ba? Automatic ba na magkakaroon ka ng pera? Kasi itong mga taong to, yumaman to dahil kumayod eh. Naging maabilidad eh. 'Di ba? For me, yung pagpapalaganap nito, yung may mga paang ganyan. Pwede mo na sabihin na siguro maswerte yun yung pinaka superstitions nun. Maswerte, maraming opportunity ang darating. Pero yung dahil yumaman, diyan mo i-credit, men. Kasi kung yan ang dahil ng pagyaman, di wala na nagtrabaho, tiningnan na lang yung paa. 'Di ba, men? Nagagalit ba kayo sa akin? Inuulan man ng swerte si Jen at ang kanyang pamilya ngayon, hindi naman daw niya nakakalimutan ang kanilang pinagdaanan noon. Galing man sa negosyanteng pamilya si Jen, minulat daw sila ng kanilang magulang sa pagiging madiskarte. So nakagisnat ko rin simula nung mag-asawa ako. Kapag wala kang pangsaing, wala kang pambayad ng kuryente, titiisin ka niya, hindi ka niya tutulungan. Kasi nga, ang katwiran niya bilang negosyante, kailangan alam mo kung paano paikutin yung buhay mo. Kaya paalala ni Jen at kanyang asawa, hindi lahat dapat iniaasa sa swerte. Kaya Tamo, binali din nila yung narrative nila, Di ba? Katulad din naman ng sinabi ko kanina, hindi naman dahil sa duwende at nasa sa kamay din nila yan. Kahit nga tulungan ka ng Diyos minsan eh. Kung ayaw mo namang tulungan ang sarili mo, 'di ba? Wala ka rin namang patutunguhan din eh. tandaan, sa bawat swerte pumapasok, dapat may kasama pa ring pagsisikap at pagkakayod. Duwende. Next video tayo, next video. Ito naman malupit-lupit to, kaya medyo hihinaan ko lang yung screen ha. Malupit-lupit itong itong susunod na video. Galing itong parang Magandang Gabi Bayan ba. Ang title, Babaeng Itim, Ginambala ang Isang Pamilya sa Calabarzon. ABS-CBN naman to, no? Play natin. Kasi marami nagrereklamo, bakit daw, di ba? Paulit-ulit na lang yung explanation na yan, men eh. Kasi property ng ABS-CBN, pinapayagan naman tayo na gamitin yung kaya lang, yung kita ng GMA at ABS-CBN, yung kita ng video na to, mapupunta sa ABS-CBN o GMA. Diba? Unfair naman sa nag-reaction video yun. Kaya, humahanap tayo ng paraan para mapunta sa atin yung income. Lumipat ng tirahan ang pamilya Santos dahil sa takot sa panggagambala sa kanila ng Black Lady. Ang hindi nila Classic talaga pag si Noli De Castro yung gumawa niyan eh. Sinundan pala sila ng itim na nilalang. Ang kwentong ito ay base sa tunay na karanasan ng isang pamilya sa isang lalawigan sa Calabarzon. Sa kanilang pakiusap, itinago ng KBYN ang kanyang pagkakakilanlan. Cute ng pusa. Hunyo taong 2021, nang lumipat ang pamilya Santos sa bahay na ito sa isang probinsya sa Calabarzon.
At sa higit isang taong paninirahan dito, kanya-kanyang nakapangingilabot na karanasan ang ibinahagi sa KBYN na mag-asawang Ben at Mila, parehong 50 at 3 taong gulang. Kanilang mga anak na si Ana, 24 na taong gulang, at si Maya, 12 taong gulang, kung paano sila ginagambala ng isang Black Lady. Nung time na lilinisin na namin ito, kasama ko yung isa kong binatilyong anak. Kaya una ko talagang pinupuntahan yung kusina. Ngayon, pag lingon namin dito sa kabilang side na to na dingding, may napansin kaming nakapaskil sa isang bond paper na may nakasulat. Ano yun? Protect this house from evil in the name of Jesus Christ. Amen. Nak! Nak! Anay, Nakaprint. protect this house from evil in the name of Jesus Christ. Amen. Nay, ano to, Nay? Parang may something dito, Nay. Wala yan. Grabe ka naman. Yun nga ang mali namin kasi yung mister ko, para nga daw hindi na matakot, pinatanggal niya. 2 buwan pa lang mula nang lumipat ang pamilya sa bagong Ba't mo inuupahan. tatanggalin yun? No? Nagsimula na ang pagpapakita sa kanila ng babaeng itim. Nakita niyo ba yung nakita ko? Kita ma. May nakita ko. Ay, nakagutom ka lang, ma. Kumain na nga tayo. Mama, nakagutom lang to. Kumain na nga tayo. May nakita ko dumaan. Between 9 or 10 ng gabi, sa kusina po, parang may nakatingin sa aking mata doon sa labas, sa bintana. Ang kagustuhan ko versus sa KMJS at pag gumawa ang Magandang Gabi Bayan ng sa KMJS kasi minsan sobrang exage na no. Sobrang exage kahit hindi naman talaga napanood niyo yung time na sa KMJS to yung may nahagip na matanda do sa kasal. Do sa simbahan yon. Tapos ang mga ang mga reenactment nila yung gumagapang na pag pero kahuli-hula ng message lang pala nung matanda di umano daw na nandyan lang siya para gabayan ka. Pero pang ang mga reenactment ng KMJS noon yung gumagapang na nakatalikod yung nag-spider walk. Itong Magandang Gabi Bayan naman. Gagawa sila base talaga do sa kwento, yung reenactment. Hindi masyadong OA. Yung KMJS kasi minsan sobrang OA na talagang ang goal nila talaga takutin ka Ito, parang kung ano lang yung naikwento, ganun ganun sila mag-reenact. Makikita mong mata lang Yung belo niya, itim din. Diba? Kung ano yung kwento, yun ang ire-reenact nila. Paglingon ko sa kanya, parang hangin na gumanon lang, dumaan. Ramdam ko may nakatingin sa akin. Babae siya, alam ko babae kasi yung nakaganon yung buhok niya. Hindi ko alam kung buhok yun o belo kasi madilim siya. Kaya lang, ang problem nito mga men, ang problem netong kwento na to, pwede ko kasing isipin na ito ay scripted lamang Wala naman talagang totoong nangyari. Parang ginawa, kasi unang-una, hindi naman nila ipakilala kung sinong tao yan, kung anong lugar, no? Ano man lang yung magpatunay ka, kahit man lang opisyales dyan sa lugar na interviewin mo, na oo talaga dyan merong ganyan. Pero yung, naiintindihan kong ayaw magpakilala. Let's say ayaw magpakilala nung inaano nila. Pero wala tayong panghahawakan dito kundi yung sasabihin lang ng Magandang Gabi Bayan
Unlike yung sa KMJS naman, yun talaga. Yung mga humaharap talaga sa camera, yung totoong nakaranas. Ito kasi parang, dahil madudahin akong tao, pwede ko kasing isipin na ito ay inimbento lang nila yung kwento, na wala naman talagang ganon. O namili lang sila ng random na haunted house na pwede nilang ano yan. Gugulat yan. Ayoko ng mga ganyan na yung mga manggugulat. Hindi na lang ako nagpalata sa mga anak ko na may nakita ako kasi alam ko matatakot din sila. Nak, hindi ka ba patapos dyan? Ilang mo oras ng gabi na? Kaya ko nga, hindi ma. Katapusin ko lang po yung module ko po. Submission po bukas eh. Maging ang nakababatang anak ni Nanay Mila, hindi pinalampas ng Black Lady. Takot na takot kasi po ako na lang po mag-isa noon eh. Tapos alas 12 pa po na ano. Lahat sila nakaranas. Mag-CR po sana ako. Lahat sila nakaranas no? This bullshit. Sa takot ng bata sa kanyang nakita, hindi na siya nagpapaabot pa ng hating gabi sa kanyang pag-aaral. Kasi po baka po sa susunod po masaktan na po niya kami eh. Pero pwede ka na mag-aral sa loob ng kwarto mo, men. Ba't ka lang sa sala pa? Si Ana, pang-apat na anak ni Tatay Ben at Nanay Mila, nakabukod na dahil may sarili ng pamilya. Pero madalas siyang dumadalaw sa bahay ng mga magulang kasama Nararanasan ang din. 4 na taong gulang niyang anak na si Miko. Si mother po, nagpakain po kasi ng manok sa likod. Sumama po yung anak ko doon. Kinagabihan nung pag-uwi na po namin sa bahay, natutulog na po yung anak ko past 12 a.m. midnight. Nagising po siya na takot nagwawala siya. Iyak siya ng iyak. Kinabukasan, pagising po niya, nilalagnat na po siya. Tapos biglang Ganun talaga, pag takot na takot ang bata, pwede kasi mangyari. nahihirapan na po siyang huminga. Simula noon, sa di pa malamang dahilan, nagsunod-sunod ang pagkakasakit ni Miko. Nasa CR po siya, dumudumi. Ako po nasa labas lang ng pinto ng CR para may kasama siya. Nagulat na lang po ako, nagsasalita po siyang mag-isa sa CR. Sabi niya, umalis ka dito, alis ka, bad ka. Sabi naman ng father ko, hindi yun parang baliw. May nakikita yun, may kinakausap yun. Dinala ni na Ana at Tatay Ben ang bata sa kanilang kilalang albularyo para ipatawas. Lumiyab na parang ayaw daw po magpatawas nung nakabati sa anak ko. Ngayon, inulit po namin. Maya-maya pa'y ipinakita na ng albularyo ang lumabas na imahe sa papel mula sa pagtatawas. Ang for me, yung tawas na yan, ano na ako once yung ginaganon sa kandila yan. Ginagawa yan nung sa misteryo. Nakapanood na ako once niyan. Minsan kasi yung tawas na yun, parang naghahanap ka na lang ng shape doon sa pattern nung pagkakasunog ng diba? Kayo, bahala kayo kung naniniwala kayo sa tawas-tawas na yun. Parang i-drenowing niya na rin eh. Ang sabi nga niya, kung tutuusin parang x-ray yan.
Yung pamamaraan niya ng pagtawas. Sa aktwal na video na naging pagtatawa sa Yan. bata, nahulma ang mga imahe na Teka, bakit ano? na duwending Bakit itim at ang Black Lady na wala paredolya lang yan men eh. 'Di ba? Parang hinighlight niya dun alin yung ano. Hindi eh. Ano lang yan eh. Galit na iba sa akin. Hindi men, paredolya lang to eh. Wala naman definitive na ano kung hindi rin lang ituturo ni Kuya yung ano, yung ano doon. Tapos may duwending itim pa oh. Ay bakit hindi kayo nakaranas ng pagpaparamdam ng duwending itim doon? Bakit ano? Yung Black Lady lang? Pinaghalong confirmation bias at pareidolia to men eh. Hindi for me ha. Bahala naman kayo kung ano. nakabelo sa bandang kanan. After po niyang tawasin, linas po siya. Then binigyan... Pero mukha naman talagang, ulitin natin ha, mukha naman talagang babae to. Kasi yung buhok niya ano. Nung tinuro siguro, pero ano yan eh, random ano lang yan eh, random pattern lang nung sinunog. Bakit dito sa gitna pwede ka naman makakita ng parang ito yung tuka, 'di ba? Parang ibon siya, ito yung mata ng ibon, ito yung tuka. Pero dahil sa confirmation bias at naririnig mo na may Black Lady, kailangan maghanap tayo ng Black Lady diyan. Na suddenly may duwending itim. Siguro may nakitang pareidolia ng muka banda rin eh. Hindi naman malaman, kaya ginawang duwending itim na lang. Diba? Pero ang nararamdaman lang doon sa bahay, yung Black Lady lang. Sa bandang kanan. After po niyang tawasin, linas po siya. Then binigyan po siya ng pendant na pangontra. Nakakamangha kasi even hindi ko po siya napainom ng gamot, wala na yung paghabol niya sa hininga, wala na yung lagnat. Ayon kay Tatay Ben at Nanay Information Mila, bias. umagambalang Black Lady sa kanilang pamilya, siya rin palang dahilan kung bakit sila umalis sa dating tinitirhan. Naniniwala po kami na sumunod kasi yung nakikita namin doon at nakikita namin dito, iisa lang. Siyempre, hindi natin masabi kung anong gusto nung nagpapakita, bakit siya nagpapakita. Inano ko sa manggagamot, baka pwede mong bigyan ng proteksyon yung mga anak ko. Binigyan kami ng... Bayad yan, di ba? Proteksyon po yun para sa disgrasya, kulam, sa barang. Hindi po kami basta-basta tatablan. Kayo na ang umusga sa ibabahagi namin sa inyo. Ang pangyayaring ito ay naranasan ng aming writer habang kausap niya si Tatay Ben sa telepono para sa kanyang pangunang research. Katabi ko rin po misis ko noon, tsaka yung pang-apat na anak kong babae. Naka-loudspeaker po ko. Hindi simple itong pinagkukwentuhan natin. Mabilis na lang para dahil gabi na rin. Wait. Bakit naka-record? bakit naka-record? Tinawagan tos na-record. Malay mo, dahil sa interview nga naman, pwede naman i-record yun sa interview, no? Pero, ewan, sige. Diba pagbigyan natin, baka mamaya kasi every time na ini-interview ka ng mga yan, ay nire-record talaga nila. Po. Hindi simple itong pinagkukwentuhan natin. Mabilis na lang para dahil gabi na rin. Ano pa po ang experience mo? Yun na yun? Pinakamatindi? May mas matindi pa? Sandali, dumighay ka ba, kuya? Hindi po. Okay. Ano pa po ang experience mo? Yun na yun? Pinakamatindi? May mas matindi pa? Tay, pakikwento nga. Biglang may pumasok sa usapan natin. Ano nangyari? Hindi ko rin po alam eh. Kasi nung time na magkausap po tayo, di ba tinanong ko rin po kayo kung kayo po ba yun? Pinasuri namin sa isang audio engineer ang cellphone call recording. Bago natin pakawalan yung observation ng audio engineer For me, hindi ba parang may dumaan dun sa likod nila? Kasi kung Recording.
Parang may dumaan na tricycle, something like that. Yun ang bet ko. Pero tingnan natin na sasabi na audio engineer. Isang recording lang siya. Malinis naman siyang recording. At kung ito po ay walang pinanggalingan ng iba magmula doon sa inyong telepono papunta sa akin, sasabihin ko pong hindi naman ginalaw yan. Isa lang po ang nakikita ko na pwedeng panggalingan. On the technical side, pwedeng dahilan po siya sa transmission problem. Pwede Na rin. nag-stutter or Yung dumaan na nagkaroon ng tricycle. delay. Pwede po yung panggalingan ng mga iba't ibang tunog. Pero sabi ko nga, dahil Pinoy din tayo, at meron din tayong sariling interpretasyon, pwedeng nanggagaling din po yun sa kung ano na at libre na ang ating pag-iisip kung ano man ang Hindi ating malinaw yung isipin. yung na audio engineer. Pero na-confirm niya na hindi naman edited yung video. Pwede rin yun kasi ang iniisip ko parang tunog siya ng mamaya nasa labas si tatay habang kausap. Awan ko, yun ang tunog ng tricycle, 'di ba? Na dumaan or kung ano man yung dumaan. Or pwede yung sinasabi niya kasi minsan kasi yung pag cellphone ang gamit mo, 'di ba? Para nagcha-choppy na parang may delay, may latency. Pwede rin 'yon. Kung hindi daw 'yon, hindi naman ma-confirm ng audio engineer kung latency man 'yon or hindi 'Di ba? Pero hindi malay mo naman Lilipat dapat kami. Kaya lang, wala rin naman kami makitang upahan na maayos-ayos. Sana wag na siyang manggulo or magbigay ng sakit. May gagawin Lalo bang, nangyari sa anak ko. Kaya pag nag-iinsenso ko rito, sinasabi ko sa kanya, wag mong gabalain mga anak ko, apo ko, wag. Sabi ko, ako na lang. Kaya nga nagawa ko ng mga protection dyan, sabi ko, kahit papano, mabawasan yung takot. Sana makawala na siya sa kung ano mang hinanakit niya kung bakit nandito pa rin siya sa mundo natin na to. Ang pinakamabisang pananggalang ngayon ng pamilya Santos sa Black Lady na gumagambala sa kanila ay ang kanilang matibay. Walang resolution, wala man lang hindi man lang iimbestigahan. Wala man lang investigation ng mangyayari. May dadalhin na Wala to, men. Bitin kayo, Bitin din ako Dapat ang susunod na phase niyan, magdadala sila ng spirit questor or basta kung anong gagawin diyan. Pero wala Nagkwento lang, may nangyaring ganito. At the end of the day, KMJS pa rin ako. At least ang KMJS, pinapadala yung sila Jay Costura, sila Ed Caluwag na. Alam mo yun, yung pag after mo mapanood, parang may mafe-feel ka na may na-resolve. Ito wala di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.